Ay, dami ng tao ha. Naglalabas na talaga yung mga tao guys pag ano na. Tapos karamihan dito kasi sa mga resort dito sa Bacolod and but more of Bacol. Yeah. Anyway, enjoy. What's up guys? It's me again, and for today's video guys, we are going to explore naman yung buong Station 2 ng mga beachfront hotels and resorts this 2025. Tapos kung napanood nyo yung ating vlog yesterday, tumigil tayo sa La Carmela, tapos bumalik lang tayo going to Nagasa. Tapos na-meet natin sila, Boracay Daily at si Louie, pati yung partner niya. So ngayon, ang naisip ko kasi nung kinukuhaan ko yung mga resorts, parang against the light tayo. And this time, since hindi naman siya ganun kaaraw, pero at least yung ilaw, liliwanagan yung mga resorts na ipapakita ko, at least mukhang maganda siya sa camera, di ba? So ganun na gagawin natin. Kaya I've decided na mag-continue sa ginagawa nating pagsuyod ng buong Boracay sa mga beachfront hotels and resorts this 2025 para sa mga updated price list na lang din. Tsaka kung ano yung mga nag-close, tsaka nagbago yung mga ganun, if ever meron. So again, dito tayo bumaba sa Station X sa may U-Way. Nasanay ako sa Danang kasi may U-Way na lugar. So U Hotel, pag dinaanan nyo to, ang tumbok nyo yung La Carmela. So syempre, pagdating natin doon, skip na natin yung La Carmela dahil doon tayo nagtagal. Kila ate, shoutout kila ate sa mga nag-OJT sa La Carmela. O yung bait na yung La Carmela ha, like, as in, tumatanggap talaga sila ng mga OJTs. Tapos ang layo, from yung iba, from Quezon, from Baguio pa. Pero at least, tuloy lang ang laban. Para sa'yo! Currently guys, it is 5 PM na. Ay, mabibi ko na naman nandito. Saan yung La Carmela? Ayun. And then from here, after ng La Carmela, maghahanap tayo ng isang parang resort na magiging reference natin na titigil na tayo. Kasi parang Station 1 na yon, which is another vlog of course. And alam nyo ba guys na halos lahat ng mga beachfront hotels dito na may mga restaurant is nag-offer ng mga lunch buffet tsaka dinner buffet, lalo na yung La Carmela, yung 8 by the beach. Check nyo na lang. Tsaka talagang hindi kayo mawawalan ng kakainan dito, as in, kayo na lang magsasawa. Pero yun nga lang, syempre depende pa rin sa price. Pero in fairness, based dun sa paglalakad natin kahapon, ang daming mura ng mga nag-o-offer ng mga ng mga buffet. Ay, may mag-o-offer ba ng Subo Boracay? What? Harap na naman, kaka-start lang ng vlog. Subo Boracay. Ayan siya. Hello ate. Ngayon lang ako guys, nakadaan dito. Oo, promise. Kasi ngayon ko lang nalaman, may police, may Malay police station. So if ever, di ba, may mga feeling nyo na scam kayo dyan sa Boracay mismo, sa beach, punta lang kayo ng police station. Then after na may 7-Eleven. Tapos ay potato corner. I love potato corner. Tapos ito, convenience store. Saan yung convenience store? Mabubugbog tayo. So ayan. And welcome to Boracay Island. Station 2. Walang araw. Kasi yung araw. Ayun pa. Ayun pa, nasa taas pa. 5 pa lang kasi. So anyway, ito siya yung itsura niya. May 7-Eleven doon again, convenience store. Tapos may Boracay Galleria, bilihan ng mga souvenirs. Sa salubong, pinaghalog ko lang. So let's go. Lalaktawan natin itong si La Carmela. So again guys, yung magiging natin, basis ng price is overnight stay, tapos good for 2 person, and then papakita ko sa inyo yung Klook price niya, tsaka Agoda. So ito again yung La Carmela. Tapos any restaurants na pwede nating banggitin dito na. Okay. Ay, dami ng tao ha. Naglalabas na talaga yung mga tao guys pag pag sunset na, kasi syempre gusto nila ma-witness yung ganda ng sunset. Pero buti na lang kahapon talaga. And in fairness, bukas daw magiging maganda ang panahon, sabi sa weather forecast. So dito may seafood restaurant, open pa yung ilawlaw,
Ilaw-ilaw. Yan, may pan de Boracay. Ay, sarap naman ang pandesal ni Kuya. Ayan, pan de Boracay. Kung gusto may mga ano. Ay pala, hindi ko nakita kanina, ilaw-ilaw. Tapos may aqua fresh seafood sa taas. And pag kumakain kayo, hello! Ayan, aqua fresh. Ang view nyo, ito. Unlimited yan. Per order siya. Ayan, ang view nyo, ito. Oh, perfect. Tapos itong pan de Boracay, open 24 hours. Mga fresh ba yung tinapay nyo? Fresh na fresh from the grave. Ah, may cake din. Ayan. Ah. Pamigay natin, no? Mainit dito. So, ibig sabihin, freshly cooked. Well, in fairness, marami, ah. Ikot lang tayo. Oh. Ang masasarap. Thank you. Tapos, ito na guys. Every station, meron silang parang pinaka, ano dito. Yung, anong tawag doon? Sun Castle. Unlimited shots, 20 pesos. Kailangan mabilis yung kuha nyo. Lalo na kung may pila. So after nung restaurant, meron ditong bilihan ng mga ano lang, pangdagat. Tapos may mga sando, mga souvenirs din. Pasukin nyo na lang kasi ganun din. Tapos parang may ano to? Lil Time Boracay. Parang may mga kainan sa loob. Tapos may nakikita kong stage na pwedeng may fire dance pa mo. Oh yeah, may fire dance daw sabi ni Kuya. Live band. Live band, ayan. So mga parang paluto. Sabi niya, Food court, okay. Seafood. Tapos may mga a la carte po. May a la carte na rin, may paluto. Dito sa amin pre-cooking yung paluto. Ito. Okay. Diwata? Mariner's Restaurant. Okay. Ito. Sa amin din to kaso wala na yun. Wala na to. So bago na yung pangalan. Mariners. So dito, okay, sige. Little time. Hanggang ano oras to? Di bali ang alas 2 ng umaga sila. Alas 2 madaling araw? May ano kasi may DJ, may live band, may okay. So pwedeng inuman din? Maraming umiinom. Mariners. Sige Kuya. I'll take note of that. Okay, thank you. Nico sir, pangalan ko sir. Nico? Sige. Salamat. So katabi niyan, merong barbecue house and hot pot. Ay. For only $6.99. Unlimited to? Yes, lahat. Like Unlimited. true? Yes, for only $6.99. Pag with hot pot ka po, additional ka lang ng 200 per head. Yung lunch barbecue, ano lang, parang grill. Yes. Yung Tapos, lunch barbecue is mga hanggang 12, mag-12 to 2. 2. Okay. Hanggang lunch. Pag lumampas na siya ng 2, is dinner na siya. $6.99. Okay. So lahat na to? Yes, unlimited na po na. Pork, beef, chicken. Not bad. May gagawin pa ako eh. Baka mabusog at tamarin na naman ako. Sige, Wukong no? Wukong. Ayan. Anong name mo ko? Jules. Jules Francisco. Jules Kilay! Ganyan. Jules. Ayan. Sige. Thank you. Sige, babalik. Thank you, sir. Thank you. So, ito naman yung view from here. Ayan. Ay, ito. Nigi. Ayan. Magkano lang siya. Yung restaurant sa taas, parang iisa lang pala siya. Nigi 2. Tapos sa baba, ayan, may mga bilihan. Merong milk shake, milk tea. Tapos may mga ano dito, tusok-tusok. Kung gusto niyo ng mga kwek-kwek. Chicken skin. Mukhang masarap. Masarap po ba? Hindi ko pa natin. Masarap yan sigurado. Yan si Kuya, nag-offer ng masarap. Alright, so next is, syempre the famous Henan. I'm not really sure kung ilan yung Henan na branches dito. But this one, nag-start tayo sa Station 2, may Henan Palm Beach Resort Boracay. And lahat ng Henan guys, may na-offer ng mga barbecue nights and breakfast buffet as well. Pero mas common sila sa sa dinner buffet. Iba-iba to actually. March 1 to May 31, 2025, aabot pa kayo
kung gusto nyo dito na, kung pupunta kayo dito ng mga Holy Week, Labor Day, hindi ko sure kung dito, pero ang alam ko pag nagbe-breakfast buffet yung mga nagstay dito, yung mga naka-check-in, dito sila pumapesto. And meron silang mga beach beds. Look at this. O, diba? Alright, so next is spa. Massage, sir. Massage. Ayan, bilihan ng pasalubong. Mga souvenirs from Boracay. And sa taas, may spa. Ayan, pwede nyo pa, ay, malawak. Ano siya, oh, mahaba. Dire-diretso nyo pa yung ganun. Taray. And then ito, may ginagawa dito. So, hindi ko alam kung ano siya dati. And then, meron ulit dito, mga bilihan ng pasalubong. And then, merong ice flakes dessert. And then, Nigi-Nigi Nunos Seafood Restaurant. Pwede kayong magpaluto. Meron din silang, hindi naman siya buffet. So, pwede kayong pumesto dito sa gabi. Meron silang live band. Ay, may nagpa-perform daw every night. Tapos ito, meron ditong, may burgers, pizza, pasta, Nigi-Nigi. Tapos may spa. And then, may ATM dito. Tapos, merong AirAsia. Travel agency. O, diba? Kung gusto nyo kumuha ng mga tour, gusto nyo legit. Tapos, dito sa tabi, merong money changer. Para sa mga apam dyan. May mga jowang apam, may mga dollars pa. And tattoo shop, souvenir shop. Tapos may kung fu ramen dito. May Snow King, milk tea and ice cream. Puro halos naging na siya. Parang halos puro souvenir shops at saka restaurants. Tapos ito pa, resto bar. Little Time din. Little Time Boracay. Jonas Food Shake, sir. Ayan. Tapos may souvenir shops nga ulit. And then may vape shop. Ayan. So mga mahilig mag-vape. This one. And then Charlie Seafood Grill and Restaurant. Paluto din. Tapos may daanan dito. Hindi ko alam kung saan papunta. Alright. Next is, ayan na, Coast Boracay Island. So Coast Hotel. Check na lang natin ulit. May swimming pool sila. Nakikita ko. And meron sila mga happy hour. Most of the restaurants or mga bar sa front beach nag-o-offer ng happy hour. Check nyo na lang. Tapos ito, Chachas Beach Cafe. Ano to? May generator dito. Generator ba? Ay, ang ganda ngayon. Oh. Pak. Alright. And this one, guys, is fresh fruit shakes. Okay. El Centro. And then may Jerry's Grill. Last year, guys, yung ginawa natin, parang hanggang dito yung naging basis natin ng Station 3. Tama, Station 3. Yung pala, from La Carmela, I just found out na from La Carmela, Station 2 na yon. So, dire-diretso pa natin to. So, kasama sa, syempre, i-cover natin itong mga to. Tapos karamihan dito, mga souvenir shops, mga restaurant. Iilan lang yung mga resorts. Pero piling ko pagdating doon. Tapos darating, aabot tayo syempre ng D-Mall. But hindi natin susuyurin yung D-Mall, Tara, let's continue. Eh, pakita ko lang sa inyo yung ganda ngayon. Parang mas maganda, buti na lang kahapon talaga mas maganda yung panahon. Alright, going back. So, Jerry's Grill. May mga times kasi na pag maaga tayo masyado, nag-tour, close pa yung ibang mga restaurant. Including tong Jerry's Grill. Naalala ko, last time na nag-vlog tayo. And then, syempre, the famous Mandarin Bay Resort and Spa. Ganda, diba? Ang ganda niya, guys. Ito. Tapos meron dito Instagrammable photo border. Tapos nakikita ko na siya. Malawak. Gusto mo mag-dinner po dito sa amin, sir? Ayan, meron din silang dinner island. Yes po. Prime rib. Yes po, and lamb shoulder po mga na, sir. Okay. Ayan, meron din silang dinner buffet. Prime rib buffet and lamb beef. So for the amount of 1.5 Friday and Saturday, tapos Sunday to Thursday ay 1.388. Ayan, tapos may ATM dito, tapos may money changer. Diba? Tapos ito, ito na yung Sea Breeze. Isang branch ng Henan Regency Resort and Spa. Ayan, Sea Breeze. So dito meron din sila, guys, na dinner buffet and lunch buffet. So check natin. Ayan, Hello, kuya.
The best buffet in the island. Dito yata yung may sumasayaw. Yung mga waiter o yung mga staff sumasayaw nagpa-perform. Dito yata yun. So if you want to experience Sea Breeze Cafe, pa-reserve na lang kayo guys para yung slot is makuha nyo kasi baka marami masyadong kumakain. Lalo na pag mga peak season. So ito guys, papakita ko lang. Dati, itong way na to, dito kami madalas kapag may mga transfer kami. Hello po. Pag may mga transfer kami from airport going here, like door to door, via Southwest Tours, dito kami dumadaan madalas kasi ang stay namin De Paris, which is yung De Paris na-close na. Tapos dito dati yung McDonald's. Ayan. Ngayon peri-peri na siya. Pero hindi ko na susuyurin yan. Pinakita ko lang. Kasi di ba sabi ko sa inyo madalas kami dito. And ayun, naalala ko lang. Ang daming beach bed ng Sea Breeze ng Henan. Taray Pero isa kasi sa mga sa mga parang amenities ng resort para makainganyo kayo ng mga guests. Ito siya, Henan Regency Resort and Spa. Sa kanila pa rin yan. Mahaba yan. Ano nga ni Henan? Ang yaman. Ganda Eh, tapos may Hapshan dito. Seafood restaurant, may happy hour din. Tapos ito yung parang nila, picture spot. Yung hagdanan na yan. Yan, logo ng Henan sa taas. Ito naman is Christina's. Parang bago lang ba ito? May romantic dinner. Henan din. Under Henan pa rin. Taray, under Henan pa rin yun. Ito pa rin. Henan Regency pa rin yan. I think hanggang dito. Tapos dito, mesa. Sa kanila pa rin yan. Kumbaga parang nasa under Henan property pa rin siya. Tapos say hi. May may juice, may tea, may fruit shake, shawarma licious, and this one is the Otoko bar. Kaya kung siya mag-party isa sa mga party place dito sa Boracay. Sa Station 2 lang yan. And katabi niya is the Shakey's. Ay tayo, buy one take one kapag may mga card kayo. Super card, exclusive. Yan siya. And then, may potato corner na naman. R&B. Itong building na to. I mean, itong... Hello. Ayan. Potato corner. Bibili nga ako kasi na-miss ko yan. Ito, Boracay Peninsula. Ayan, Boracay Peninsula. Diba be? Tapos katabi ng Boracay Peninsula, itong building na to, Neighbor Lawang, may Chinese barbecue sa taas. Ay, parang wala na. Ba't may logo ng Henan Garden pa rin dito? Baka dito yung mga pasukan mga staff. Tapos may KFC. Ayun, taray, may KFC dito. Ayan. Check lang natin. Uy, na-miss ko yung fully load ba yun? Ng KFC. Ang cute. Tapos ito, for Henan Garden, guests only. Daily dinner buffet, $7.99. Garden Cafe. Hindi ko alam kung same lang yun doon sa Sea Breeze. Cute lang. Alright, next to that is restaurant ulit. Don Vito. Don Vito Boracay. Seafood restaurant. Ayan, Boracay Mandarin na to. Ayan. Pakita natin. Mukhang may performer sale. Boracay Mandarin Island Hotel. And may Mandarin Spa. Okay. Diba? Tapos dito guys, ito yung dito kami dati nag-i-stay. Parang siguro mga 4 consecutive years bago mag-lockdown. So meron pa dito yung De Paris dati. Tapos, maganda yan. Ayan pa yung logo nga nila Sayang lang. Pero maganda kasi. Maganda siya actually. Tapos beachfront. May times na may mga beach beds din sila. Basta bago yung mag-rehab yung Boracay. Kaso, nung parang after, I think before mag-lockdown, nagano siya. Yung restaurant nila sa harap. Binenta. So, iba na may-ari. Tapos, hanggang sa pati yata yung mismong mga rooms na binenta na rin. Yung mismong buong resort na. So, yan. Ang ending, hindi naman siya napakinabangan. Kumbaga parang, ang nangyari, ginawa na siyang souvenir shops. Yan. Kahabaan. Pero mahaba pa yan. Doon pa yan. So, goodbye De Paris.
And thank you for the wonderful memories dito sa Boracay. Ito may Tanghulu. Tapos ito, ganun din. Next to that is Le Soleil. Ay, si baby oh. Tangkad ni baby. Guys, next next is Le Soleil de Boracay. Ayan. Check natin kung magkano. Para kala mo ano, no? Nagpo-promote. Oh, ayan ah. Pinapakita ko sa inyo. Oh, next to that is Summer Place Beach Club. Sa second floor, parang mga party-party. Hindi ko alam dito sa first floor. Kasi yun, no, nakalagay. For private party pala. So, since maganda, ay, ang dami ng paraw sailing. Ang aga naman for paraw sailing. 5:30 pa lang. So, anyway guys, ayan. Nandito muna tayo tumigil sa Summer Place. Tapos, may ikakwento ako sa inyo. O, diba? Alam niyo naman yung puro chismisan. Ang mga maihilig ang mga person. Wait lang, mainit. Ayun. Parang alam nyo, sa ginagawa nating pagsusuyod, ngayon ko lang napagtanto na parang onti lang ng beach front hotels and resort dito sa Station 2 kasi karamihan puro either souvenir shops or restaurant compared dun sa Station 1 na dikit-dikit. Tapos karamihan dito kasi sa mga resort dito sa Station 2 looban, so parang pinaka front nila is mga souvenir shops, mga restaurant, ganon. Kaya parang yun yung napansin ko. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung itsura ng dagat, syempre. Ang daming tao. Ngayon ko lang nakita kasi dun ako sa taas. Aray. Ang ganda. Ganda. Puro look. Nag-high tide na naman kasi yung mga lumot umabot dito. Ayun, ang daming tao, oh. And action. Ay, sige, maganda tayo. Wait lang ha. Ano ba yung kukwento ko? Ayun. Pag-usapan natin guys yung Laglag Bala. For sure naman, nag-viral siya at kaya alam nyo na nagbalik na naman. Pero I think once pa lang this year yung ganong news. Ay, hindi tayo lalayo pala dito. Kasi nga sumusuyod pala tayo, no? Wait, gusto ko lang tumawid. Ay! Tapos lumubog, no? Ayan, oh. Ayun guys, so regarding sa Laglag Bala, di ba ang nangyari kasi, balitaan ko lang kayo. They are going to Taiwan. Taiwan ba? Ayan, Vietnam. So they're going to Vietnam, tapos nakalagpas na sila lahat-lahat. Nakalagpas na sila ng IO, nakalagpas na rin ng security check. Pero nung nasa boarding na sila guys, may biglang nag-approach sa kanila na 3 security officers. Tapos sinabi na may parang nakitang bala. Pinakita pa yung parang x-ray result sa kanila. Parang screenshot lang ata na meron niyang laglag na bala daw. Tapos ang ending, itong mag-ina is, syempre alam naman nila na wala talaga. At saka malapit na mag-board, parang gano'n. Pero ang pinaka ending niya, wala namang nakita at saka parang nag-sorry naman yung, I think, isa sa mga security officer. Pero nangyari kasi, habang sinasabi nung mga security officers na merong possible na bala na nakita doon sa bag nila, tumatawa-tawa. So ganon. And nakwento kasi nila guys na aside from malinis naman yung mga bags nila, may dala silang cash na amounting to $3,000. So i-convert natin yun guys. Bakit mo nga ba ginagawa? Charot lang. Magkano muna tayo? Kasi $3,000 times 58 na lang is nasa 174,000. Alam niyo naman guys, na kapag lalabas kayo, meron tayong e-travel, di ba? Dapat i-declare nyo doon kung meron kayong pera na amounting to 50,000 pesos pataas. So I think naman na naman nila, ang tawag doon, na-declare naman nila. Yun nga lang kasi guys, iwasan natin. Ayun, yun na lang. Iwasan natin magdala ng ganong kalaking pera kasi pag dumaan nyo sa security scanner, alam ng mga officer kung gaano kakapal yung pera na dinala ninyo. So yun ata yung naging reason kung bakit parang hinarang sila para hut-hutan. Kasi nga malaki yung pera na dala nila. Para pag piling nila na corner sila na kunwari may bala na naman, and then ang ending, tapos malapit pa yung nila, magbo-board na ata sila, nginangarag sila, kino-corner sila. So yun, ang ending, di ba, parang okay, sige, na lang. Uso naman kasi sa atin yung mga lagay-lagay, di ba? Bigyan mo na lang para makaalis na tayo. So ganun. Ang nangyari, as of today, parang tinanggal na yung mga security officers na yun na involved. Tapos dapat, I'm not sure kung matutulpo pa ata, parang ganun. Pero at least aware kayo guys sa mga ganung nangyayari. Kung malinis kayo,
i-push nyo na malinis talaga kayo, na wala kayong dalang ganun. Kasi nauso naman yung kasi para sa mga lagay-lagay, diba? Para hututan yung mga alam nilang mukhang may yaman. Ganun lang. Tapos ang madalas na target yan before is mga ano pa, mga thunders. Nakakawawa, diba? Tapos guys, meron tayong vlog na we will talk about yung mga common scams dito sa Boracay para at least aware din kayo. Okay? So, ano pa bang isa ko pang chismis? So yun guys, iwasan nyo magdala ng malaking pera. Ipasok nyo muna siya sa mga ATMs niyo. Tapos maglabas lang kayo na siguro mga 10,000, 15,000, ganyan. Huwag masyadong malaki. Lalo na pagdating sa cash. Okay? Ano pa ba? O tapos yun, may share na lang din ako. Kasi guys, recently, may... Ha? Hindi kuya eh. Videohan kita. Ano yan? Ano? Nag-human drone ka? Or picture lang talaga? Magkano? Bahala ka. Tip lang. Okay. Hindi. Ayan, marami dyan. Nagbarya ko. Barya ha? Parang wala ata. Ito, sige. Nag-aaral ka pa? Opo. Oh. Sige lang po. Kawawa naman. Uy, meron akong last time na nag-vlog ako pala, may namit akong bata na nagbenta sa akin ng parang bracelet ata yun. Gusto ko siya makita ulit kasi may nag-comment na mabait daw yung batang yon, masipag. Parang gusto ko siya i-treat ng like meal, like sa Jollibee or kahit saan. Sana makita ko siya. Umaga ko siya nakita nun. Tapos umupo ako sa station 2 yun. Ayun doon. Yung sa may sinasabi kong dating McDonald's. Doon sa way na yun, doon ako dumaan. Tapos may inupuan ako dito banda. Gawin natin yung bukas, baka makita ko siya. Ahmad ba ang pangalan? Kasi parang Muslim. So anyway, ayun. Guys, yung mga bata dito, pwede kayong magpakuha ng picture. Bigyan nyo na lang ng tip. Kawawa naman, di ba? At least ano lang naman din nila yun. Wala naman silang gagawin. Kung baga pangkain lang din nila. Pang-allowance sa school. Marami yan sila dito. Mayroon pa ako nang nakikita sa mga TikTok na nag-human drone. So anyway, going back dun sa Cebu Pacific guys. Merong flight ng Cebu Pacific going back to Manila. Nagkaroon ng parang emergency landing. Hindi naman emergency landing. Parang doon pa rin naman sila laland sa Manila. Pero nagkaroon ng emergency up in the air. So alam nyo naman yung parang responsibility nyo guys na kapag nasa emergency exit, wait lang, may gwapo dito. Nadidistract, wait lang Ayan. Si Beng naka-blue. Besan yung station 2. Charot. Na-appreciate ko lang yung mga ganyang beauty guys. Grabe naman kayo. Ay, ang ganda perfect. Tawid nga tayo dito. Tumigil talaga. Ay, ayoko mabasa yung paa ko. Ang arte, maarte yard. Wait nga, dito tayo tumigil. Ayun, sakto. Tumigil tayo dito guys. May puro nagbi-braid. May mga nag-offer ng henna tattoo. Close yung establishment na yan. May close din dito. So dito tayo sakto. Sa Real Coffee na. Ayan, sa Real Coffee tayo. Diyan tayo nag-Real Coffee diba last time? So anyway, going back dun sa topic natin about Cebu Pacific. So alam niyo naman guys, na kapag nakaupo kayo sa emergency exit, it will be your responsibility just in case magkaroon ng emergency. Pre-flight, during flight, on flight, or after flight. Para mga ganon. Basta any time na magkaroon. Tinatanong naman kayo guys, diba? Na kunwari, sasabihin, Sir, you are seated to the emergency exit? Are you willing to assist? Parang in case of emergency. Puro na lang. Napapansin ko kasi guys, yung mga sumasagot, parang okay, dead ma, ganon. Madalas kasi ako guys, nakaupo sa emergency exit. Palagi yan, lalo pag solo traveler tayo, palagi ako sa emergency exit. And automatic yun guys, talagang any moment na magkaroon ng emergency, alam ko sa sarili ko na I'm willing to assist. Pero napapansin ko lang kasi guys, dun sa mga nakaupo ng mga ibang pasahero, parang wala silang pakialam. So yun, parang hindi nila seryoso. Paano kung biglang nagkaroon ng emergency? Like itong nangyari guys sa nag-viral na video, na instead na parang hindi naman siya tutulong, kumbaga parang gano'n, nagbi-video pa siya. Nagkakaroon na ng emergency, binibidyohan niya pa yung mga staff, mga crew. So parang naano lang ako na ayan, nagkaroon ng emergency tapos biglang hindi niyo pala alam yung mga gagawin niyo. Kaya naman guys, if ever talaga na maupo kayo sa emergency, make sure na lang na you read yung parang safety guide para at least alam niyo kung paano ibuksan yung window if ever lang talaga. Hindi natin malalaman kasi yung disgrasya or kung may pwedeng mangyari, di ba? Though salute sa mga staff and crew ng Cebu Pacific guys, pati mga piloto, na palagi akong lumilipad via Cebu Pacific and alam ko na magagaling yung mga piloto. At saka mababait yung mga
staff tsaka crew ng Cebu Pacific talaga. Hindi yun hindi ako nagsasabi ng mga ganyan para lang alam mo yun, maano ako ni Cebu Pacific, mapalibre sa mga ganyan, wala. Nagbibigay lang tayo ng honest feedback and review. At saka sabi ko nga sa inyo, every month tayo halos lumilipad, puro Cebu Pacific. Kasi kung nagkaroon man ako ng pangit na experience, then syempre bakit pa ako magsi-Cebu Pacific, di ba? At saka guys, kapag mga may delayed flight, canceled flight, lalo ng pangit yung panahon, okay naman actually mag-vent out. Like mainis kasi nandun na kayo sa airport. Okay lang magalit kasi walang ginagawa yung Cebu Pacific. Pero at the end of the day guys, kaya yung canceled or delay. Kasi nga, delikadong lumipad. Syempre, kumbaga parang alalahanin din natin yung safety natin na ginagawa lang ng mga yan. Paano kung biglang lumipad sila tapos mga pangit yung panahon, di grabe yung turbulence tapos sisisiin nyo yung mga piloto, di ba? Sisisiin nyo yung mga Cebu Pacific. Ganon. At saka, if ever naman, makancel flight kayo dyan, ma-delayed, huwag nyo masyadong pagalitan yung mga ground crew, yung mga nagbabantay doon kasi hindi rin naman nila kontrolado yung flight, plus na-relay lang naman sa kanila information kung cancel. So yun, siguro maganda na lang kausapin yung manager, hanapin yung supervisor para isabihin kung ano yung parang possible resolution, like kunwari kung ilang oras pa ba, kung ano ba yung pwedeng i-compensate din sa mga oras na delayed. So ganun siya. Ayun ha, so make sure na lang let's be kind, okay? Ano ba? Ay, gumaganda yung araw na naman. Gumaganda yung panahon. And tawid na tayo ulit. Ayan si Kuya. Nag-offer ng picture din. Tuturuan pa kayo. So ito na yung real coffee. So sa real coffee guys, hindi ko nagustuhan yung calamansi muffin. Maasim talaga siya. Tapos medyo pricey yung brewed coffee nila. Pero kung gusto niyo naman, i-try. Kung mahilig kayo sa coffee, try nyo. Or kung mahilig din kayo sa muffin, try nyo, why not, diba? Wala mang makakawala. At least masasabi nyo kung okay ba siya or hindi, para alam nyo nang hindi nyo ulitin if ever hindi nyo nagustuhan. So katabi niya is massage spa. May nag-offer ng mga tattoo service. And then meron, wait, may papakita ko sa inyo dito. Ayan, iba pa naman ni baby besan yung real coffee. So ito yung real coffee, diba tumambay tayo dyan. So pag tatambay kayo sa taas, maganda kasi ang view nyo ito. Diba? Ang ganda guys, ayun na siya. Parang kahapon lang. So ito yung sabi ko, may spa massage, may tacos shawarma o rice ball sa baba, and then may convenience store, yung ES Pascual store, tapos may massage ulit and halo mango, and then may Sheena's Beach Resort. Check natin yun sa Google, sa Agoda tsaka sa Klook. And papakita ko sa inyo dito kasi kami dati, aside from De Paris, yung kauna-unahan talaga na pinag-i-stayan namin dito sa Taj. Sobrang mura lang yan guys, like ayan lang, ito lang, tapos beachfront na siya. Yung ngayon sinasabi ko sa inyo, nakaramihan sa mga beach resort dito sa Station 2 halos looban, pero may easy access sa beach, katulad nitong Taj. Meron pa yan guys sa Agoda. Tsaka okay naman, wala nga lang kayo expect na breakfast, yung mga gano'n, kasi parang in lang siya, ang peg niya. Pasukin natin, na-miss ko lang yung Taj. Nandito pa kaya? Ayun, guys, all day breakfast starts at 150 with coffee. Itong restaurant, dito tayo kumain nun. Ito yung Taj Resort and Spa. Ayan, o diba? Ayan siya. Tapos meron yan sa taas. Madalas dyan kami sa taas. Hindi ko makakalimutan yan. Tapos ito yung Sheena's Beach Resort. Dito pala yung pasukan. Ayan. Ayan. So may kukwento ako. Alam nyo ba guys, yung stay namin dito sa Taj, may isang stay kami dyan one time na hindi ko makakalimutan. As in, parang hindi ko alam kung hindi naman first, parang second time or third time namin dito sa Boracay noon na food poison ako. Pero hindi naman dumating yung point or punto na hospital tayo. At saka hindi ko naman kasi alam na food poison pala yun. So ang nangyari kasi, mga friends kami na kumakain doon sa Station 1. So pinuntahan namin. Ang ending, nakikain ako kasi gusto ko matikman. Parang naalala ko pa noon, ang kinain ko is binagoongan, which is napakasarap. Tapos after binagoongan, hindi pa ganun yun hindi pa itsura yung ganun. Yung may Jonas pa yun guys, bumili kami ng milkshake. Ang in-order ko pa noon is banana mango or mango banana milkshake. Tapos yun guys, like parang second day. Magkano yun kuya? Ano pa yung masasabi sir?
Foot massage, Ay, meron? save you tayo, sir. Ayan, yung ganyan. Save you po. Yan po maganda sa second floor. Ilang minutes to, kuya? 1 hour, 90 minutes, 2 hours. Depende po sa inyo kung ilang oras po. Magkano? Yan po, dyan yung price. Ito, 1,000. Opo. May free back massage po yan, sir. 30 minutes dito, 30 minutes dito ba 1 hour. Pero meron na po Ano pa, may ginagamit kang parang kahoy or more on hands? more on hands massage. Pressure lang talaga. May short lang talaga siya. Reflexing talaga siya. Itong use pa yan, no? Opo, okay. Isa ka sa therapist, kuya? Yes po. Anong pangalan mo, kuya? Tara na sa hanapin nyo lang Neil. po. Okay, sige. Kung gusto mo magkaroon sa room service, meron din po gusto. Meron din. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Neil. Ano yung kinakwento ko? Ayun. Ay, ang ganda ng araw. Sige. Hindi ko alam kung... Kasi pag magkukwento ko, hindi naman natin kita yung araw kasi against the light tayo. Ayun, so going back, kumain pa ako ng kumain pa kami ng banana milkshake. Kasama ko yung partner ko. So pareho kami ng milkshake na ininom or binili. Pero ang hindi lang kami pareho yung kinain na tumikim ng binagoongan. So yun guys, parang second night pa lang namin yun. Grabe yung pag-aano ko, sumakit yung tiyan ko, talaga nangihina ako, like totally dehydrated. Hindi pa uso yung mga mga food poison. Kaya ang ending, parang talagang tiniis ko siya as in. Tapos puro lang ako gamot, puro lang ako Gatorade. Wala pa kasi ata Pocari Sweat tong time na yun. Grabe. Talagang like to the last minute na nandito kami sa Boracay. Wala na akong nagawa. Tapos hanggang sa umuwi kami. At partida guys, ano pa yun? Ang flight pa namin palagi, Kalibo, which is 2 hours away from Boracay. Tiniis ko yun guys. Ganun palagi yung service namin ng mga baguhan kami dito. Hindi pa namin alam na direct flight pala is meron sa Katiklan. Tapos ng mga times na yon is mahal pa yung direct flight ng Katiklan. Kaya puro kami Kalibo. Tapos ginagawa namin from Kalibo, nagbabas kami ng 2 hours or van going here. Yan, ganun pa rin. Pagdating nyo dito, magbabayad kayo ng terminal fee, environmental, tapos may boat ulit, then door to door na yun. Yun. Grabe yung experience na yun. So let's go, let's proceed. And alam nyo ba, meron akong watch pa no na G-Shock na limited edition. Mahilig kasi ako dati mag-collect ng mga limited edition. Like talagang hindi mo siya makikita pag nag-release. After ilang months, wala na siya talaga. Nung dumating kami sa Kalibo Airport, meron sa labas na Kalibo na airport na mga restaurant. Syempre, na-earn na ang person. Ang ginawa ko, hinubad ko siya. Nilagay ko siya dun sa parang pinaka, ng toilet. Yung sa flash. Pinato ko siya kasi syempre, naghugas-hugas ako. Nakalimutan ko. Pero right after na bumalik ako guys, dun sa table ng restaurant na yon, kita-kita ko kung sino kumuha. Like, kita-kita ko kasi sino yung kasunod ko, which is isa sa mga staff ng restaurant. So yun. Siyempre, ang naalala ko pa yung sa utak ko na ang ginawa niya, parang tumingin pa siya sa akin. Tapos dire-diretso siya sa parang hindi siya dumiretso sa restaurant parang doon sa tinutuluyan nila. So syempre para itago. Kulay blue yun guys. Grabe. Napakaganda pa naman. Pero anyway, nakamove on na ako. Pero sayang, nanghinayang ako. Pero yun nga lang, sana nakatulong kay kuya. Kita-kita ko kasi nung kumuha. Pero alam mo yun, nung time na yun kasi parang medyo bata-bata pa tayo na hindi malakas yung loob natin. Saka syempre baka biglang naitago na niya, tapos biglang sabihin ko siya kumuha, alam mo yun, mapahiya pa tayo. So anyway, going back. Baby naka-red na shorts. Ayan, Be, gusto mo kumain, Be? So dito guys, Lishui Beach Resort. Ayan. Ito meron na to last year. Tapos meron silang restaurant dito. Tapos dun yata yung mga rooms nila sa loob. May mega promo sila, package A, B, C, ganyan. For groups. Ayan. So after nyan is ayan. Ano na naman, wala na naman. Yan yung sabi ko nga sa inyo. Parang ang onti ng mga resort dito sa Station 2. Parang resort din ata to dati. Nag-close na. Or baka may tinatayo, pero not sure Then, next to that is the famous Boracay Uptown. Ito Boracay Uptown guys, madalas kami magstay dito kasi meron ditong live performer sa gabi. Tapos, yung naabutan namin doon, every time na pupunta kami, si ate pa rin, tomboy yun, yung nagpa-perform dito. And then, alam mo yun, every time na pupunta kami, like once a year, twice a year, halos same lahat nung set. Kumbaga same yung mga music na kinakanta, yung mga songs, ganyan. Tapos meron yung sa nawala na yung convenience store dito. Yun, bago. Nawala na yung convenience store sa loob, guys. Tapos itong stage na to, dati dito yan.
And then, nandito na siya sa gilid. And then, ito, may seafood din sila dito. Kainan na yan. Oh, diba? Ayan. Tapos, ito yung Paraiso Lobster House. Bar and Grill. Sila yan sa Uptown. Okay. So, next is meron dito na ano to? Medyo maganda. Mandarin Nest. Sa taas guys, Mandarin Nest Beach Resort. Sa taas. Sa taas nga, diba? Tapos, may Hakuna Matata Restaurant, Bar and Grill sa taas. Ayan. Nakita ko isa sa mga post ni Betong. Nandito siya. Tapos may Jollibee. May Mang Inasal. May Chowking. Silipin natin. Ayan, si Jollibee. Sabay-sabay. Ayan, may Eastman's pa. Ay, in fairness, ang daming chair and tables ha. Ayun, Mandarin Nest na yun sa taas guys. Pero hindi yung mangangamoy. Ayan oh. May RCBC ATM. Ang cute. Chowking oh. Ang daming tables and chairs. Pati yung Mang Inasal. Wala masyadong kumakain. Oo nga no. Pwede tayo Mang Inasal kasi na-miss ko yung grilled ng chicken. So anyway, going back. Actually guys, na-try natin dito. Yung last time na nag-Boracay tayo. Last year. Pag meron tayong water activities, dito po na tayo nagbe-breakfast. Kasi nag-stay tayo noon sa... Ayun tama, sa De Paris. De Paris tayo nag-stay noon. Nung meron pang De Paris. Alright. Guys, ang ganda na ng sunset. Sama na natin. Malapit naman na tayo matapos. Makakarating na tayo sa D-Mall. Silipin lang natin ha. Ang daming tao guys. Ba't kahapon wala itong mga to? Tapos dito naglabasan ngayon. Kasi wala siya kahapon. Hindi ganito karami. Ganda ng sun. Actually, ito na yung Jollibee, diba? Pakita ko lang ulit. Ito yung Uptown, ito yung Jollibee. Tapos bilihan na ulit ng mga pasalubong, bilihan ng mga t-shirts and everything. Tapos D-Mall na to. 200 yan. Isa dito, tapos isa doon. Tapos ito yung Epic Bar sa mismong gitna lang. Ganda. 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 Ayan, oh. Diba? The best talaga guys ang Boracay. Mas the best to kung talagang kayang linisin tong lumot na to. Ayan, may lifeguard dito guys. So, diba? Go, go, go. Ayan guys, yung Epic Bar. Ito, restaurant yan. Tapos nag-turn into party kapag mga 10 PM onwards ata. Tapos, katabi niya is ito, Jammers na restaurant din. Ayan, may shortcut din yan. Going to the D-Mall. Ayan. Jammers at saka Aria, magkatabi na restaurant. Tapos itong Cafe del Sol, Boracay. Yan. And yun, kita nyo na yung famous na Andox. Ayan. O diba, wala masyadong beach resort dito. Like puro restaurant. Balikay. Ba't ganun? Balikay. Restaurant din. Tapos next is LU Inasal. Susunod guys is LU Inasal, only rice, only soup, chicken oil. Taray oh. Ay, season coffee. Bago to guys, yung season coffee. Alam niyo ba, ang may-ari nito is si Patty Paraiso guys, ang may-ari nito. Nasa TikTok siya. Ayan siya. Though hindi ko siya kilala. Nabila lang siyang nag-pop up sa TikTok ko, sa FYP. Tapos yun, biglang nagpakita tong season coffee na to. And then bago nga siya, bagong open lang. Tapos aside from noon, itong LU Inasal, hindi ko alam kung okay pa yan. Pero ang ganda ng pwesto niya kasi ang view nyo. Ayan, ang daming paraw sailing. Ayan, next is ayan, bilihan ulit ng mga souvenirs. Tapos may tattoo shop. Meron ulit seafood, surf and turf. Hi be. Baka binansak pa rin ng bilat eh. Ito, bamboo bungalows. May rooms, may nakikita ko doon. Nag-offer din. Hindi ko na alam kung bamboo bungalows yung pangalan ng resort. And next to that is the Red Coconut. Coconut? Keratin? Yeah, Red Coconut guys. Isa sa mga matagal ng resort dito. Tapos may fire dance yan, pero sa loob kasi bawal na nga mag-fire dance dito sa labas. O diba? O diba? Tapos ang view nyo ang ganda oh. Pa. Dito tayo. Party sir, baka gusto nyo mag-avail ng promo tickets for tomorrow night.
Tapos may katabi siya, ano nila, parang bar. And then, ito yung, dito pala tayo nakastay dati guys, GT Hotel. Ayan, dito, papasok dyan. Pero dito, ito, aside from the D-Mall, meron na ditong daanan palabas sa main road. Sa may McDonald's, yan. Tapos, dito ka nakastay before sa GT, sa loob. GT Hotel Boracay. Ayan. Ang pinaka palatandaan nyo lang is itong Jonas Fruit Shake at saka itong Shawarma Shop. May Crocs din dito. Hindi tayo, hindi tayo pupunta dito. Bacolod Chicken Inasal. Sa inyo yan, ate? Saan yun? Ano yan? Chicken patino? Bacolod Chicken Inasal. May mga ano ba to? Ali rice, mga ganyan? Hindi pa po. Wala pa. Yes po. Pero yung official menu opening, namin is sa Saturday kasi opening po. Okay. So, opening like soft launch pa lang or grand launch na? Ito po yung soft opening. Ayun, soft opening menu. Bago lang talaga. Yes. Yan guys, chicken bacolod inasal. So, Sabado? Next. May GT Hotel ba pa? May GT. Wala na, no? Wala po. Pero under construction. Okay. Sige, thank you. So, dito dati guys yung GT Hotel. Pero wala na siya ngayon. Kasi parang binili na ata siya. Pero ang I've heard kay Boracay Daily na mukhang i-continue naman niya. Pero different management, different owner na. O, diba? Tapos nandito yung Seabird. Pag dumaan kayo dyan. Ang next naman ay The District. Parang ayawan lang. The District. Yan, may restaurant, may gelato bar, merong Hakata Ramen. Ganda oh. Pero maganda dun oh. Maganda ng guys, try nyo yung Bacolod Chicken Inasal. Maganda yung view. Kasi ito yung view. Ayan. Okay, so ito Hakata Boracay Japanese Cuisine and Ramen. Puro restaurant. Name Bay. Ito naman is, ito yung isa pa, Sapphire. Sapphire is Henan, isang mga branch ng Henan again guys. Henan Crystal Sapphire. Real, get about it. Charot lang. Free karaoke meron dito. Hindi ko alam kung part yan. Mukhang part naman. Ito, Sapphire guys, meron din sila ditong buffet, dinner, and lunch. Pakita ko lang sa inyo. Since nandito naman na tayo. Ayan, screenshot nyo na lang. Para mas mura dun sa Sea Breeze. Ito yung resort. Tapos may live band dito. Ito pala. So, wala na to. Ay, mukhang malapit na tayo. Wait nga, check ko nga yung Google Map ulit. Para alam natin kung saan tayo titigil. Okay. So, sabi dito sa Google Map ha, ang Starbucks is, part ng Station 1. So mukhang tapos na tayo kasi nakikita ko na yung Starbucks. Yung Starbucks. A few inches later. Ayan, and we are back live here in Boracay na kung saan ang daming tao. Naging newscaster. After nito, puro bilihan ulit ng pasalubong. Ang dami naman. Ayan. Ay, nakikita akong apam. Ayan oh. Ha? Ayan. So mukhang Jerry's Grill tayo magtatapos. Ito, ayan. Merong potato giant. Ay, parang alam ko to. Ayan, Starbucks. Mukhang dito tayo sa Jerry's Grill guys. Okay? Ayan, Starbucks sa taas. Tapos, saan na yung meron ditong Havaianas. Dati. Nawala na. Dito ata yun sa ilalim. So anyway, ayan Starbucks. Tapos may Jerry's Grill. Diba? Hanggang dito tayo sa Muni-Muni kasi isang building lang sila. Starbucks, may Jerry's Grill, may Muni-Muni. Kasi naalala ko tong Muni-Muni guys, is nung kumuha tayo ng Red Whale, dito sila mismo naghihintay. Like dito yung meet up place niyo sa may Muni-Muni sa tapat dito lang.
Alright guys, so I think we are done. O, diba, sinuyo talaga natin yung kasoy niya, diba? Sabi ko nga sa inyo, parang yung station 2 guys, parang more on ano siya, mga restaurants, tapos yung mga resorts niya, mga hotels, looban, compare sa station 1, and then compare sa station 3. So at least meron tayong comparison. Tapos ano pa ba mga napansin ko? Ayun, maraming unlimited, maraming happy hour. Check nyo na lang isa-isa at kita-kita ko na dito guys yung ano, yung activity dock ng Station 1. So ibig sabihin, from here, malapit na rin tayo sa Astoria. Doon lang kasi yung accommodation natin, di ba? Pero babalik muna tayo ng season coffee guys. Though hindi pa tayo nagla-lunch, nagdi-dinner. Oh my God. Ang arte. Hindi pa tayo talaga nagla-lunch. Sige, bukas susuyurin ulit natin to guys for Station 1 na. Start tayo ng muni-muni ha, hanggang pag ganun. Ano pa ba pwede natin gawin? Gusto ko ng ano. Sige nga, check natin yung sa ano, season coffee. Kasi isa rin to sa mga parang hindi naman pinopromote pero parang pinuntahan ni Boracay daily. So let's go. Balik tayo. Well, hindi ko napapakita. Kasi ando naman na may shots na tayo kanina, di ba? A few moments later. Wait. So guys, hanggang dito muna tayo Medyo mahaba-haba pa to kaya kailangan nating putulin. Kasi alam ko hindi nyo naman kayang tapusin. Don't worry, bukas na bukas din naman yung kasunod, ha? Okay? So ayun lang guys, I hope na enjoy nyo yung ating first part ng paglilibot sa Station 2. And bukas na bukas ulit ang second part. Okay? So that's it guys, thank you so much. And please like this video and share. And syempre wag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Hanggang bukas ulit, thank you so much.